Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong pintada o yung kartada ni Leni Robredo na siya ba ay malakas talagang pamato laban dito kay Sara Duterte? Well, kung yan ay babalikan natin yung nakaraang taon na siya po ay hindi pa nagsasabing mag-mayor na lang siya at hindi na siya tatakbo bilang vice o bilang presidente, ay nagkaroon ng survey na isinagawa ng TSMO, Arangkada Survey Institute. Ito pong institute survey na ito or survey institute na ito ay isang legit na survey institute. Hindi siya kagaya ng iba na nababayaran para palitawin kung sino yung malakas. So well, ito pong February 5th to 15, 2024, nung isinagawa pong survey na ito dyan sa Western Visayas. Yan po yung Iloilo, Negros, Capiz, Guimaras. Yan po yung mga Western Visayas. Tumabo ang si Leni Robredo ng 46%. Malaki po yan mga ka-Wonder. 46%. Pinangalawahan ni Sara Duterte na 23%. Kalahati lang po mga ka-Wonder. Yan po ay Bisaya. Sinasabi nilang malakas si Sara. Dati yun. Nung hindi pa nagsasabi si Leni Robredo na hindi na siya tatakbo. At sinundan lang yan ni Raffy Tulfo on May 15. Risa Hontiveros 6%, Pongo 3%, Aimee 1%. So diyan makikita nyo mga ka-Wonder na ito bang pag-uusap ni PBBM at saka ni Leni Robredo ay tungkol lang ba sa mga flood? Kasi sinasabi lang hindi lang pinag-uusapan. Of course, hindi lang pwede i-disclose. Pero nangangamoy ang hint ng taong bayan ay maaring magkaroon ng tandem dyan mga ka-Wonder. So kung si Leni Robredo ay sasabihin niyang magdideklara siya, talagang biglayang racket na uusbong pataas. Samantala, etong naging pag-uusap dyan kung may impeach ba talaga si Sara dyan sa Kongreso, wala pa hong linaw kasi nga medyo yung mga ibang congressman ay natabangan dahil sa nangyaring unang impeachment. Well, sabi ni Congressman Abante rito sa isang balita. Panoorin natin mga ka-Wonder. Si Manila Congressman Benny Abante naaabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya. Kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbal. Confident si Manila Congressman Benny Abante na at least 1/3 ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last year ang posibleng pumirma ngayon, 105 congressmen lang daw ang kailangan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Yung unang-una, Marichu, yung unang-unang impeachment complaint namin. More than 250. Yes, kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. It only takes 105 of the 311 congressmen to... 311 na lang kayo ngayon? Yes, 311. Dating 370, namatay si Congressman Ako, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, naplitan. Vic Yap, nag-resign. O nag-resign. Oo. So 311 na lang kayo? 311. Wala makukuha doon ni VP na ano. I mean, 105 congressman. 105? Kaya yan. So yun mga ka-Wonder, 105 congressman lang ang pipirma. Kasi nga wala na iba, nag-resign, yung iba pumanaw. So 105 kayang-kaya pong bunuin yan. At sabi nga hindi natatakot yung mga congressman sa pagdeklara ni Sara Duterte na siya po'y tatakbong pagkapangulo. At gayon pa man mga ka-Wonder, dito sa ilang parte ng Maynila, nagsagawa ng isang survey. Itong isang kasama natin sa social media, dito sa ating isang vlogger, isang content creator na si Biyahe ni Koy. Nagsagawa siya ng survey at marami talagang bumuboto kay Sara. Kung mapapansin nyo, ito yung mga nasa laylayan,
Kasi ang style ni Duterte, siya ay umaabot daw sa maliliit, sa mga hindi pinapansin. No? Feel na kasi nila, naapi sila, hindi sila pinapansin. They are deprived of rights. So parang si Duterte tinitignan nilang kanilang tagapagligtas na nandoon nga sa dahig. Kaya ito ay magiging sa imahe ng kanyang anak na si Sara Duterte. Pero dito masasyak kayo sa survey na ilang kinuha lang natin ha. Kasi yung iba talaga ganun din ang sagot. Panoorin natin ito mga ka-wonder. Bilang ordinaryong Pilipino, ano masasabi mo sa tatakbo daw si Sara Duterte sa 2028? Oo, maganda yan. Kasi yung tatay niya kasi marami na itulong yan eh. Marami na itulong. Oo, sa mga buong Pilipinas yan eh. Sa mga yung mga ayuda, sa kanya lahat eh. Yung mga tatay nito, lahat sa kanya buong Pilipinas. May tanong po ako. Kung sa kanya po ang buong Pilipinas, may tanong po ako. Kanino po ang West Philippine Sea? Si Sara Duterte pa rin yan. Oo, Pilipinas talaga. Kaya po hindi nagsasalita tungkol sa China. Wala. Hindi niya sasagot sa mga China yan. Salamat po, salamat po. So dyan masyasyak kayo mga ka-wonder. No? Kanino raw ang West Philippine Sea? Kay Duterte, Sara Duterte. No? Biruin nyo, no? Ganyan kakulang sa informasyon ng mga taong ito. No? Na talagang kung ano lang yung marinig nila, ito lang tatanggapin nila, sinashut na nila agad yung bintana o pintuan nila. Biruin yung West Philippine Sea, hindi nila alam, kay Sara Duterte raw. No? Saan kayo makakita ng ganyan? So kung dagdagan nyo ng ilang mga ganyan yung boboto, kawawa ang Pilipinas. Good luck. Kaya nga sana magkaroon ng isang patupad na bill or batas na yung mga botante ngayon dapat salain ng gusto. Dumaan sila ng certain test. When it comes to psychological, kahit sabihin mong mga, I don't know what kind of test would that be. Psychological, aptitude, anong klaseng test yan? Para lang mag-gauge yung kanilang mental ability. No? Kasi ano mangyari niyan, aabutin lang yung mga yan at pamparami ng boto ni hindi nga naintindihan yung totoong essence ng mga nangyayari sa panahon natin. Gagamitin at gagamitin lang yan. Yan po style ng mga politiko Pupuntahan yung mahihirap kasi yan yung kanilang madaling kayang utuin. Tuloy natin mga ka-wonder. Di ba tanong boss, okay lang? Ano ang masasabi mo na tatakbo daw si Sara sa 2028? Tatakbo siya pa pagka-presidente? Ha? Ano? Tatakbo daw po ng pagka-presidente? Pwede. Pwede. Kanino po ang West Philippine Sea? Sa Pilipinas yun. Bakit po di nagsasalita si Sara tungkol sa West Philippine Sea? Pagkano alam mo, may lahi daw silang Chinese. Po? May lahi daw Chinese. Ano po? May lahi Chinese yung ano. May right of silent. No. Kaya ano, Sara, may lahi Sara. Chinese. May lahing Chinese? Si Sara? Kaya hindi po nagsasalita? Kaya rawa yung ba Chinese yung rawa. Roa? Ngayon lang namin nalaman sir. Thank you po. So yan tingnan nyo yung kanyang dahilan. Ba't di rin nakialam si Sara sa West Philippine Sea na issue? Dahil daw Chinese. Alam nyo mga ka-wonder, no? Although yung ROA hindi Chinese yan. Napakarami kong kilalang mga Chinese na talagang mula sa pangalan, apelyido, Chinese talaga. No? Pangalan at apelyido pa lang. Chinese na Chinese. Pag tinignay mo mukha, Chinese na Chinese. Kung magsalita, marunong ding mag-Chinese. Pero dito sila lumaki sa Pilipinas. Pinagtatanggol nila yung Pilipinas. Kapag bibili sila nga ng mga produkto, halimbawa, tasakay siya ng isang bungee jumping, titignan niya pa yung lubid kung made in China daw. Kasi kung made in China, ayaw niyang gamitin. Hindi siya tatalon. Buti na nakita niya, made in Switzerland. Okay. Basta raw, made in China. Wag, ini-encourage niya pa. Yung mga taong, Chinese yan Pero dito na yan sa Pilipinas, binanganak, lumaki. Marami akong kilalang ganyan. Pero itong reson ni Manong, dagdagan nyo pa ng mga ilang ganyan. Kawawa talaga ang Pilipinas. Tuloy natin mga ka-wonder. Pwede ka matanong, te, okay lang? Okay lang? May tanong lang po ako. Te, ano masasabi mo? Natatakbo daw si Sara sa 2028? Okay lang po. Okay, bakit po? Kasi mabait po si Sara Tumutulong po sa mga mahihirap. Kanino po ang West Philippine Sea? Ano po, si Duterte po yun. Kay Duterte? Pag-aari niya po yung West Philippine Sea? Hindi ko po masyadong Basta siya po nakakatulong sa mahihirap po sa West Philippine Sea. Anong
proyekto na po nagawa niya ni Sara Duterte? Ay, Sara Duterte. Hindi ko po masyado maano, sir. Eh. Kahit isa lang po. Ano po yung pag ano po sa mga... Basta po yung ano, ano po eh. Yung tumutulong po sa mga mahihirap po. Salamat po. Sige po. Tingnan nyo yan mga ka-wonder. Kanino daw ang West Philippine Sea? Sa Duterte ang sagot nila. Let's go. Tapos tingnan nyo pa isa. Yung mga tao daw sa West Philippine Sea ay tinutulungan daw ni Sara Duterte. Kailan pa? May balita ba kayong ganon? No? So doon pala makikita nyo mga ka-wonder. Na kulang sa kaalaman itong mga kababayan natin. Hindi dahil sa dinidis natin sila, no? O dinadown dahil sila ay nasa laylayan. Sila ay nagtitinda, mga ganito. Hindi eh. Yung kanila po kasing pakiramdam, parang inaabot sila ng mga Duterte. Sabi niya nga, di ba, marami raw natulungan. Natural, presidente ka. Ano bang trabaho ng presidente? Tumulong. No? At si Pangulong Marcos nga napakaraming tinulungan. Hindi mo na mabilang, pero hindi lumalabas sa bibig nila. Bakit? Kasi nakalock yung isip nila doon sa ginawa ni Duterte. No, sabi nga ng iba, tahimik daw. Paano hindi tahimik? I-lockdown. Paano magkaka-operate yung mga drug-addict dyan? Naka-lockdown. No? Bukod dyan, alam nyo na kung paano, sino nag-solo ng operation. Alam nyo naman yung totoo. So kung ganito, dadagdagan din natin yung mga ganyan, i-times natin yung ilan yan, good luck talaga. Kaya mga nasa pwesto dyan, sa COMELEC, sana magkaroon tayo ng standard sa ating mga butante na hindi lang ito maging karapatan. Minsan kasing karapatan mo, hindi mo alam kung paano gamitin. At yan ay ginagamit sa iyo para sa kapakinabangan ng mga uri ng mga politiko na mapansarili, mapakapagsarili. Gagamitin lang sila. Ginagamit yung kanila pong kamangmangan. So sana magkaroon ng standard ng COMELEC, calling sa administrasyon, na pagtulungan ito na lahat po ng mga botante ay sasala sa screening. Kung sila po ay karapat-dapat bumoto, hindi. Hindi na dapat ito karapatan, kundi gawin na lang itong isang pribilehiyo. No? Kung yan may nakastipulate sa ating batas, siguro panahon na baguhin yan. Tuloy natin mga ka-wonder. Anong masasabi mo? Tatakbo daw si Sara sa 2028. Mas maganda tumakbo siya para maayos ang Pilipinas. Okay po kayo sa patayan. Balik ang tukhang. Tukhang, pabor po kayo sa patayan. Oo, pabor ako dyan kasi maraming adik ngayon. Paano pag kayo... Sa maraming mga nagbibenta ng bawat barangay, maraming lusutan ng droga. Paano pag kayo po pinatay? Ay, bahala na po. Kasi yung kumukuha ng mahirap lang din kumukuha ng droga eh. Oo, di ba? Umaasa sila sa droga lang, hindi ayaw maghanap buhay. Dapat naghanap buhay sila para hindi umaasa sa droga, nagbibenta ng droga. So pabor na pabor kayo doon? Pabor ako dyan po, balik ang tukhang sana, hindi 2028. Ibalik ang tukhang sa 2028? Oo po, pag si Sarang na upo. Pag si Sara na upo? Opo, yes. Mababalik ang... Tukhang. Pag natukhang ka, anong mangyayari tayo? Oo. Pagka ako natukhang gumagamit ng droga, okay po sa akin yun. Oh. Sige po, sige Iba po. po dyan, ayaw maniwala po eh. Sila po nagbibenta ng droga po. Salamat tayo, thank you po, thank you po. Sabi ni Manong, okay daw mabalik kasi ang tukhang. Alam nyo ba yung tukhang ay isa sa dahilan kung bakit nasa dahig o ICC si Duterte? Yan po yung violation of human rights, no? Na ginamit noon naging isang sistema, no? Pinag-utos ng Pangulo na kung saan itong mga ibang pulis para may mga price yan, may mga kaukulang halaga. Kung mahuli 5,000, kung mapatay 10,000, parang gano'n, no? So kumukota itong mga pulis na kahit mga inosente ay kanila pong pinapatay na. Kaya ayun, nakakulong sila, no? Yun, gusto raw nito balik. Ito mapapansin natin mga ka-wonder kung ano yung sasabihin ni Biyahe ni Koy. Bawat barangay, marami. One last question tayo. Ano naaalala mo na iambag ni Sara Duterte sa gobyerno? Sa pagpupo niyang bise, Opo. ang naambag niya po,
Ayaw lang siyang tamang bigyan ng pundo ng mga nakapaligid kay BBM. May pondo ba? May pondo. Kailangan po, may pundo po. Maraming salamat. O hindi niya na-gets, ano? Hindi raw binibigyan ng pondo. Eh, ang daming ang pondo nito eh. Kahit nung hindi pa siya vice president, mayor pa lang, humirit pa ng confidential fund yan. Sa panahon ng tatay niya. No? Inilulubos nila. Nakapwesto yung tatay niya. Ngayon sabi ni Biyahe ni Koy, may pondo po. Sabi niya lang, kailangan ng pondo. Hindi niya na-gets. Ibig sabihin, may pondo naman si Sara Duterte para kumilos. Pero ano nagawa niya? Yun ang sinasabi ni Biyahe ni Koy. Na kapag tatanungin mo sila, ano bang nagawa ni Sara Duterte? Wala sila may bigay. Sasabihin nila yung build. Sa panahon ni Duterte yun. Proyekto yan ng gobyerno sa panahon ni Duterte. No? Na ikinumpara nga ni Biyahe ni Koy dito sa PPP. Anyway, yung PPP kasi mas malawak yung build. Ano? No, parang private and public partnership na nag-finance. Pero kasi yung build is talagang gobyerno na yan. Kaya mas malaki yan po yan. Kung hindi siya bibigyan ng pundo ng nakapaligid kay BBM, hindi maayos ang DepEd. Oo, yun lang po. Kaya po may 19,000 go student. May 19,000 go student po. Pag kay Sara, wala po. Walang 19 student dyan. Sige po, salamat. Nung wala raw 19,000 ghost student, nag-buffer muna. Basta sinagot niya lang wala. Kasi yun yung kanilang paniniwala eh. Dahil nakalock sila dun sa Duterte. That is the danger. Kaya again, calling Comelec ha, sana gumawa kayo ng standard. Kung yan man yung nakastipulate sa batas, baguhin na yan. Hindi po dapat ganyan, ano? Hindi naman sa minimenos natin sila. Pero ang tinitignan natin dito, yung capacity to reason out, to gauge, mag-process, timbangin, ano? Base ron sa kanila pong mga naririnig, hindi nila tinatanggap, ito na tatanggapin ko. Doon kasi ma-assess yan eh. Sa mga psychological test, ma-assess sila kung anong uri ng butante sila. Kung sila ba ay nakalock sa isang tao lang, o kahit sino basta matino, o kaya para sa bayan, yung mga ganun, ma-assess po yan. May tanong lang ako, Tay. Ito, gumagawa ng lapida. Tay, anong masasabi mo natatakbo daw si Inday sa 2028? Okay lang. Wala naman akong kung tumakbo siya. Walang ano po. Okay naman yung ginagawa nila eh. Yung sa inyo, okay lang po. Okay lang po bumalik yung patayan. Ay, yun ang ayaw ko. Kasi mahirap. Tayo eh. Meron tayong human rights eh. Human rights. Diba? Okay lang po sa inyo na pag nanalo katulad nung sa tatay niya? Pwedeng hindi siya ako sangayon sa ganung may mga patayan. Kasi kahit hanap buhay ko sa patay, hindi ko sinasabing masabit may mamatay. Obligasyon kong gumawa ng lapid nila. Ganun lang. Yun po ang opinion. May naalala na po ba kayo nagawa niya? Oo, meron din naman. Yung sa mga project sa yung work, yung build. Build. Hindi niya po proyekto yun, Tay. Proyekto po yun ng gobyerno ng panahon ng tatay niya. Dati pong PPP, Private Public Partnership. Ganun ba? Kaya sinusubukan po namin na magtanong kung may nalalaman po ba kayo na nagawa niya pong proyekto. Wala, basta ang maging maayos ang Pilipinas. Walang mga ganong krimen. Maraming salamat po. Thank you po. Alam nyo, napapansin ko lang. Eto mga ka-wonder, ito yung napansin ni Biyahe ni Koy sa kanyang mga na-interview. Kasi hindi natin kinover lahat, baka humaba yung oras natin. Ito po yung kanya pong napansin. Na after nito, bibigyan natin ng sarili nating opinion o dagdag bago tayo magtapos. Pansin ko lang, yung tanong natin sa mga tao is talagang maraming Sara, pero hindi nila alam yung proyekto na nagagawa ng tao. Besides hindi nila alam nagagawa ng proyekto ng tao, gusto nila yung madugong laban kontra droga. So possible and nakakalungkot mang isipin na pabor sila sa pagkitil ng buhay ng mamamayang Pilipino. To be honest, wala pa ako nakikitang sagot na maayos na gusto ko talaga na marinig sa isang ordinaryong Pilipino. I know na napakaaga pa ng laban, pero nagtatanong na tayo dahil siya pa lang ang nagpo-proklama ngayon. Pwede pa ito mabago o pwedeng hindi na ito mabago. So ngayon pa lamang mga kababayan, patuloy po tayo magtatanong sa mga tao.
So yun mga ka-wonder, napansin niya na itong mga taong to nakafocus sa madugong war on drugs. Na parang ito yung naging very memorable sa kanila. Na tanging sinasabi nila ito yung magandang dapat sa ating bansa. Kung titignan nila yung graph na nangyari noong survey na isinagawang war on drugs ng Pangulo na itinuloy niya nga yung sinasabi ni Duterte na ilang ulit ang mga nadakip, mga nasawata, nasabata, o tawag doon, na-confiscate. Yung iba pa nga, sinusunog. Kumoment pa si Sara na talaga nagpa-photo op rin Pangulo dahil sinusunog yung mga drugs. Ang dami mga ka-wonder. Kumpara doon sa nasabat sa time ni Pangulong Duterte. No, ang layo. At walang halos namatay. No, sa war on drugs na yan. Hindi kagaya sa panahon ni Duterte, ang daming namatay. So saan ka? So itong mga taong ito, okay sa kanila yung mga mamatay dahil kulang na kulang sila sa batas, kaalaman sa batas. Hindi na alam yung human rights. Buti pa yung isang gumagawa ng lapida, alam niya may human rights ka dyan. Hindi pwedeng ganyan. No? Aside from that, yung mga anomalya pa, hindi pa yan napapatunayan. Sabi nga ni Trillanes, na kapag yan ay nalitis sa Senado at naharap siya, napakinggan, magbabagong isip ng taong bayan. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila yung ating napag-usapan ngayon. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.